Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa kabila ng ating masungit na panahon, isang opportunity and privilege ang binigay sa atin ng Panginoon na muli tayo magkasama-sama dito sa online devotion sa St. Paul United Methodist Church na ginagawa po tuwing Lunes hanggang Biyernes ng alas 6 ng umaga. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buong magdamag na kami ay iyong sinamahan at pinrotektahan, Panginoon, sa kabila ng masungit na panahon, O Lord. Nadama namin, Panginoon, ang iyong proteksyon. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito at samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu habang pinagbubulay-bulayan namin ang iyong banal na salita, O Lord. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong aralin ngayong umaga ay karugtong ng kahapon na matatagpuan po sa aklat ng Lumang Tipan sa Genesis, Kabanata 45 at talatang 9 hanggang 15. At ito po ang sinasabi. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako'y pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat ng kanyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng iyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon, mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyong naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita niyo sa ating ama na taglay ko ang kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak siyang niyakap si Benjamin at ito naman umiyak din at yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang inisa-isa niyang hinahagkan ang iba pa niyang kapatid. Ito po ang salita ng Diyos. Dito sa mga talatang binasa ko na karugtong kahapon, dito ko nakita yung isang magandang larawan ng isang restoration. Ang restoration ay hindi nangangahulugan na walang mangyayaring sakit. Ngunit, alam natin, kaya ng Diyos na ang mga sakit, sugat at mga nakaraan upang ito ay gawin niyang panibagong simula. Sa talatang 9 hanggang 11, sabi ni Jose o Joseph, bumalik kayo sa ating ama at dalhin ninyo siya dito sa Ehipto at dito na siya mamuhay. Dito makikita natin na hindi na nakatuon si Joseph o si Jose sa ginawa ng kanyang mga kapatid noong nakaraan. Nakita na ni Joseph ang mas malaking plano ng Diyos. Restoration begins when we recognize God's purpose o yung greater plan niya sa atin. At ito ay matatagpuan naman sa pangako ng ating Panginoon sa Jeremiah 29:11. Kasi kadalasan sa ating buhay, ang nakikita natin ay yung kasalukuyan. Okay kung positive ang nangyayari at maganda nangyayari sa ating buhay. Pero paano kung negative o may mga pagsubok ang nangyayari sa atin? Nawa, magpatuloy tayo magtiwala. At alam natin, sabi natin, hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Hindi pa tapos ang ating kwento.
Ang sabi nga natin, habang may buhay, may pag-asa. Kaya, kayang-kaya ng Diyos na ibalik ang mga bagay na akala natin imposible. Ang mga bagay na nawala ay hindi mananatiling nawala. Walang imposible sa Diyos. Magtiwala lang tayo. Tapos sa Kabanata 12 at 13, nagpakilala dito si Jose sa kanyang mga kapatid at sinabi na sa kanilang ama na sabihin nyo kung ano ang ginawa ng Diyos sa akin ngayon dito sa Ehipto. Dito makikita natin na talagang hindi na nakatuon ang isip ni Jose sa mga ginawa ng kanyang mga kapatid. Na kung tutuusin sa mga panahon na yon, may pagkakataon siyang gumanti dahil nandoon siya sa napakataas na posisyon at hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid. Ngunit hindi ito ang nangyari. Kaya dito makikita natin, para ma-restore tayo, restoration requires forgiveness and not revenge. At ang forgiveness ay hindi nangangahulugan na may dapat gawin ang nakasakit sa atin. Ngunit, dito, pinauubaya natin, ang choice natin ipaubaya natin sa ating Diyos. At pinipili natin na huwag tayong manatiling bihag ng galit o sama ng loob. Alam niyo, pag tayo ay nagpapatawad, hindi lamang ang pinalalaya natin ay yung nakasakit sa atin, kundi ang ating sariling puso din na nagkasala sa mata ng tao, ay sa mata ng Diyos. Dahil nga sabi nga ng Diyos sa atin, love your enemy. Tapos sa talatang 14 and 15, nang magyakapan at nag-iyakan si Joseph at ang kanyang mga kapatid. At ang pinakamagandang bahagi dito sa talatang binasa natin, ang pamilya na nasira sa inggit, galit at betrayal or pagtataksil ay nakaranas ng pagkakasundo. Restoration brings back what was broken. Kaya ang restoration, sabi dito, lesson 1 restoration begins when we recognize God's purpose. Pangalawa, restoration requires forgiveness. And anong pangatlo? Restoration brings back what was broken. Ito ang ating natutunan sa mga talatang ito. God's restoration ay maaaring ibalik niya ang relasyon na nasira, pagalangin ang mga puso na saktan at alisin yung bitterness nito, at ibalik ang kapayapaan sa atin. At ang higit sa lahat ay ibalik tayo sa tamang relasyon sa Diyos. Hindi lahat ng relasyon ay kailangang maibalik ang dating anyo. May mga pagkakataon na kailangan pa rin na magkaroon tayo ng boundaries. Pero, kayang ibalik ng Diyos ang kapayapaan sa ating puso. Huwag nating limitahin ang limitasyon ng Diyos dahil lamang sa nakaraan at siya ang gagawa ng bagong simula sa ating buhay. Para sa tayo ay magpatuloy na manalangin, humingi ng tulong sa Kanya, at patuloy tayong magtiwala at ang ating pananampalataya. To God be the glory. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos namin
na mapagpatawad, Panginoon, na sa kabila ng aming pagkukulang at mga kasalanan, na andiyan ka, Panginoon, at hindi mo kami sinusukuan. Tulungan mo kaming magpatawad din, O Lord. Lord, give us wisdom na aagapay sa amin sa araw-araw, at bigyan mo kami ng puso mapagkumbaba na may lakas ng loob na gumawa ng mga bagay o hakbang para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan kaming matanggap, Panginoon, ang iyong kalooban sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon, na aming nararamdaman. Maranasan namin, Panginoon, ang kapayapaan na ikaw lang, Panginoon, ang tanging makapagbibigay sa amin. Lord, muli gamitin mo kami na maging instrumento ng isang pagkakasundo, Panginoon. A reconciliation and restoration sa aming kapwa o sa aming kapaligiran. Lord, muli, patawarin mo kami sa aming pagkukulang at mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.